Pero hindi alam ng mga taga-Luzon yan. Ano ang sabi ng mga taga-Luzon? Nakakita ng mga Muslim po kay Bente. Pero alam mo ba kung anong dahilan kung bakit sila bumuo ng Bangsamoro National Liberation Front, Bangsamoro Islamic Liberation Front, Bangsamoro Islamic Freedom Fighter? Alam niyo ba kung bakit nagkaroon ng ganon? Dahil sa gobyerno na walang awang pinagpapapatay ang mga Muslim sa Mindanao. Binoto ng mga Muslim si Marcos Jr. dahil kay VP Sara. Pangalawa, binoto ng mga taga Mindanao na Muslim si Bongbong Marcos dahil akala namin babawi si Bongbong Marcos sa ginawa niya sa mga Muslim sa Mindanao. Bongbong Marcos, yan yung dahilan kung bakit ka binoto ng milyong-milyong Muslim sa Pilipinas. Dahil akala nila babawi ka sa ginawa ng tatay mo na pambababoy at pagpapatay sa mga Muslim noong panahon ng tatay mo. Pero kabaliktaran, ang ginawa mo, nagbigay si PRRD ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ang BARM. Anong ginawa mo? Pinasok mo yung BARM. Ano ang nangyari ngayon? Nagkakagulo na naman sa BARM dahil sa maling utak ni Bongbong Marcos. Ngayon, ang dami na namang masaker, ang dami na namang patayan, ang dami na namang natawan. Nangyari ba yan nung panahon ni Duterte? Hindi nangyari nung panahon ni Duterte. Bagkos, nagkaroon ng peace talk sa pagitan ng mga Bangsamoro sa Mindanao at ng gobyerno sa ating bansa. At yan yung dahilan kung bakit natahimik tayo nung panahon ni Duterte. Pero ngayon, bumalik ang mga adik. Anong sabi ng mga kakamping at dilawan na bugok ng mga lutang? Kasi totoo naman, kung hindi sila bugok, bakit sila nagpapapaniwala sa walang kwentang bagay? Bakit sila nagpapaliwanag? Ano ang sinasabi ng mga ibang profesor? Isa pa itong mga profesor na mga bugok din. Biruin mo kung hindi ka bugok na profesor, ang ituturo mo sa mga estudyante, si Duterte maraming pinapatay nung panahon niya kasi adik kayo. Si Duterte maraming ipinapatay nung panahon niya kasi adik kayo. Kung hindi kayo nag-adik, edi sana buhay pa rin kayo. Yung mga niret ng mga adik, yung mga pinagpapatay ng mga adik, pinagre-rep ng mga kriminal tapos pinagtataga at inilagay sa drum. Risa Ontiveros, nag-ingay ka ba? House of Representative Laila de Lima, Benny Abante, Kabataan Party List Renico, nag-ingay ba kayo sa mga batang pinagpapatay ng mga sindikato at adik? Bakit concern na concern kayo sa buhay ng mga kriminal at adik? Panahon ni Duterte, nung panahon ni Noynoy Aquino, pupunta ka ng Divisoria, sasakay ka ng jeep, huwag kang maglalagay ng mga accessories. Kasi andyan yung mga snatcher, pati cellphone. Mga estudyante, pag umuwi ka ng bahay, huwag kang magpapaabot ng alas 7 o alas 8. Dahil andyan ang mga adik na nakabantay. Nung panahon ni Noynoy Aquino, naupo si Duterte, kahit alauna gabi umuwi ang estudyante, safe na nakakarating sa kanilang bahay. Bakit? Ano ba ang advocacy ni Duterte? Transparency, accountability, justice, peace and justice and security. Bukas ang gobyerno nung panahon ni Duterte. Yung mga nagrarally, sabi ni Duterte sa mga pulis, ibigay niyo kung anong gusto nila. Alam ng mga pulis yan, bigyan ng pagkain sa ating Duterte yung mga analista, bigyan ng tubig, kaya ano sila, walang tubig, walang alam ba na nakaharang. May nagrally, anong ginawa nila? Bigyan ng lupa, binigyan ng lupa. Sa Boracay, binigyan ng lupa yung mga katuturo. Anong ginawa ng mga po? Binawi. Yung mga analista, pinagong sa mga hotel, binigyan ng alawan sa yung PGS, pinipindelo ng mga kuha. Magkano anong sabi ng pinipindelo ng hospital, PGS? 60 million. Sapat na yun. Anong sabi ni Duterte? Bibigyan ko kayo ng 100 million. Natawa ang General Hospital, Philippine General Hospital. Anong sabi? Malaking tulong yung PRRD.
Anong sabi ko? Hindi. Ang sabi ko, bigyan ko kayo ng 100 million every month. Buwan-buwan na bibigay ang Administrasyon Duterte ng 100 million para sa Philippine General Hospital. Ubusin mo yan sa pasyente, sabi Duterte. Ipili mo ng gamot yan, sabi Duterte. Anong ginawa ni Marcos nung napalit siya? 0% ang natira sa PhilHealth. Kaya ang daming nakapilang may rayuma, ang daming nakapila na senior citizen, ang daming buntis na hindi maoperahan dahil 0% ang PhilHealth. Ano ang sabi ni Duterte? Kawawa naman ang mga tricycle driver. Kawawa naman ang mga jeepney driver. Every 5 months, nagpaparenew ng driver license. Gawin natin 10 years ang passport pati license. Di ba tumaas? Di ba naging 10 years? Ano ang sabi ni Digong? Kawawa ang mga pulis. Kawawa ang mga sundalo. Kawawa ang mga guro. Ang baba ng kanilang sahod. Itaas nga natin. Tumaas ang sahod ng pulis, pati ang sundalo, pati ang mga teacher. Ngayon, inoproblema ni Marcos kung bakit kulang ng guro ang ating bansa. Dahil yung mga teacher, pagkatapos nilang mag-aral ng EDUC, mas pinipili nilang mag-abroad dahil dito wala silang sinasahod. Diba? Kaya ngayon, ang laki ng problema ng administrasyon. Ang taas-taas ng ating gobyerno. Pag nag-apply ka ng construction worker, ang daming pinapahanap. Ang daming Pilipinong walang trabaho. Siguro mga 25% lang ang may trabaho sa Pilipino. Kaya ngayon, tayo ay nananawagan Upstairs. ng mga Pilipino. Mag-desisyon kayo sa aming isinumiti sa inyo na pirma ng Pilipino upang sa ngayon marinig namin kung ano ang inyong desisyon sa pagnakaw at pagkidnap sa ating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa, ang Pilipino ay hindi pumapabor sa ginagawa ng impeachment kay Bill Sara. Pangatlo, ibaba ang lahat ng tingin sa ating bansa at ibalik nila ang mga nakaw nila at ipakulong ang lahat ng mga politikong magnanakaw. Maraming salamat kayo. Thank you very much sa ating kaibigan na susunod sa kaya grupo ng mga lupa. Bakla! Palakpakan po natin sa mga talaga hindi namin magtigilan si kasamang part.